Alam niyo ba na matapos umatake at magbigay ng malubhang pinsala ang bagyong Karina sa Pilipinas, ay pumunta naman ito sa Taiwan at dumaan sa China? Malakas na pagulan at pagbaha ang idinulot nito sa dalawang magkalapit na bansa matapos itong maghasik ng bagsik nito sa ating bansa. Hindi pa nga nakaka-recover ang China sa mga dilubyo nito at ngayon ay mayroon agad. Ito na nga ba talaga ang kanilang karma? Sa bidyong ito ating aalamin ang naging resulta ng mapaminsalang bagyong Gaemi. Ang bagyong Gaemi ay naunang tumama sa Pilipinas. Tinawag itong bagyong Karina at talagang sobrang lakas nito, buong Metro Manila ay lumubog sa baha at karamihan ng mga dam ay nagpakawala ng kanilang mga tubig na nagresulta sa mas lalong pagbaha sa mga lugar, lalo na sa mga probinsya ng Rizal at Bulacan. Pagkatapos ng paglabas nito sa bansa, sunod nitong tinumbok ang Taiwan na nasa hilagang bahagi ng Pilipinas. Tila hindi pa rin nagbabago ang lakas nito at hinagupit ang Taiwan. Ang bagyong Gaemi na naglandfall sa silangang baybayin ng Taiwan noong Miyerkules ay pumatay ng 3 tao at nasugatan ang daan-daang iba pa sa isla, sinabi ng mga opisyal. Bago tumama sa Taiwan, pinalala ni Gaemi ang tag-ulan sa Pilipinas kung saan 8 katao ang namatay. Inaasahang gagawa ito ng pangalawang landfall sa mainland China pagkatapos dumaan sa Taiwan. Sinabi ng Coast Guard Administration ng Taiwan na si Fushun, ang freighter na tumaob sa baybayin nito, ay may sakay na 9 na Myanmar nationals. Idinagdag nila na 3 pang dayuhang sasakyang dagat ang sumadsad noong bagyo ngunit ligtas. Sa Pilipinas, ang tanker na tumaob sa Manila Bay ay patungo sa lungsod ng Iloilo nang lumubog ito. Nag-iwan ito ng oil spill na umaabot ng ilang kilometro, sinabi ng mga autoridad. Idinagdag ng mga opisyal na ang malakas na hangin at mataas na alon ay humahadlang sa kanilang pagtugon. Ang MT Terra Nova ay tumaob at tuluyang lumubog, sabi ng Coast Guard ng Pilipinas sa isang ulat, at idinagdag na sinisiyasat nila kung ang masamang panahon ay isang kadahilanan. Sa Taiwan, pinilit ng bagyo ang mga opisyal na kanselahin ang mga bahagi ng pinakamalaking taunang military drill sa isla, kasama ang halos lahat ng domestic flights at higit sa 200 international flights. Ang Central Weather Administration ng isla ay naglabas din ng babala sa lupa para sa buong Taiwan. Isa sa 3 tao na nasawi sa Taiwan ay isang motorista na natamaan ng nahulog na puno, sinabi ng mga autoridad. Isa pa ang nadurog ng excavator nang tumagilid ito. Mahigit 8,000 katao sa buong isla ang pansamantalang inilipat ng mga lokal na autoridad, sabi ng mga ulat. Naglandfall si Gaemi sa Taiwan bandang hating gabi noong Miyerkules, 16:00 GMT, sa hilagang silangan na baybayin malapit sa Yilan County. Noong Miyerkules, idineklara ng gobyerno ang araw ng bagyo na sinuspindi ang trabaho at mga klase sa buong isla maliban sa mga isla ng Kinmen. Noong Huwebes, ang mga paaralan at opisina ay nanatiling sarado habang ang mga flight papunta at mula sa Taiwan ay nakansela rin. Sa kabisera ng Taipei, ang mga istante sa mga supermarket ay naiwang hubad habang nag-iimbak ang mga tao bago ang inaasahang pagtaas ng presyo pagkatapos ng bagyo. Ang bagyo ay orihinal na inaasahang tatama sa hilagang bahagi ng Hilaga, ngunit ang mga bundok ng Hilagang Taiwan ay itinulak ito ng bahagya sa timog patungo sa lungsod ng Hualien. Inaasahang hihina ang bagyo habang tumatahak ito sa bulubunduking kalupaan ng Taiwan bago muling umusbong sa Taiwan Strait patungo sa China. Inaasahan ang pangalawang landfall sa lalawigan ng Fujian sa timog silangang China mamaya sa Huwebes. Ilang rail operator sa China ang nagsuspindi rin ng operasyon. Speaking of China, tumama na rin ang Gaemi sa bansang ito noong July 27. Ang bagyong Gaemi ay tumama sa southern China noong Biyernes kung saan nagdulot ito ng mga pagbaha at pinsala sa mga nasasakupang lugar na nagresulta rin sa mga evacuation at cancellations ng flights. Nagdala din ito ng malakas na hangin na may bilis na 73 milya bawat oras nang maglandfall, subalit mas mababa ang intensity kumpara sa pagdaloy nito sa Taiwan. Sa Fujian Province, kinaroroonan ng landfall, nagsara ang mga paaralan at mga negosyo habang inilipat ang maraming residente sa mas ligtas na lugar.
Ang mga nagtaasang mga alon at malalakas na pag-ulan ay nagdulot ng pagkabaha sa ilang bahagi ng lalawigan at naging sanhi rin ito ng pag-cancel ng mga international na flights sa Quanzhou Prefecture. Ang Chinese authorities ay nanawagan sa pag-iingat kahit na hina na ang bagyo dahil inaasahang magpapayak ito sa mga susunod na araw na makakatawid sa maraming probinsya sa China. Inilunsad ni President Xi Jinping ang isang emergency meeting upang koordinasyon ng disaster prevention efforts at rescue operations habang patuloy na may malakas na ulan at baha sa southern China. Sa Taiwan kung saan una itong naglandfall, naitala ang 7 namatay, 1 nawawala at 785 na nasugatan dahil sa epekto ng bagyong Gaemi. Ang malakas na pag-ulan ay nagdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa na nagdulot ng disruption sa transportasyon at nag-iwan ng ilang bahagi ng isla na lubos na apektado ng kalamidad. Pero ilang araw bago pa maglandfall sa China, ang bagyo ay isang turistang lugar sa timog silangang China o isang homestay house ang tinamaan ng mudslide noong nakaraang linggo. Naresulta ng malakas na pag-ulan mula sa isang tropikal na bagyo sa rehiyon. Ayon sa state media, kinumpirma ang pagkamatay ng 15 tao sa insidenteng ito. Sa ibang bahagi ng China, isang delivery person na sumasakay ng scooter ang naaksidente noong Sabado matapos matamaan ng nahulog na puno sa Shanghai na mukhang dulot ng epekto ng bagyo at hanging kaugnay nito. Ito ang mga unang pagkamatay sa China na iniuugnay sa bagyong Gaemi. Bago marating ang China, naging sanhi ang bagyong Gaemi ng malakas na ulan sa Pilipinas na nagdulot ng hindi bababa sa 34 na namatay at tumawid sa Taiwan kung saan nadagdagan ang bilang ng mga namatay sa 10. Ang trahedya sa Huni House ay naganap sa Yuelin, isang nayon sa ilalim ng Hengyang City sa Hunan Province, kung saan natrap ang 21 katao matapos ang mudslide na nangyari pagkatapos ng 8 a.m. Humigit kumulang 30 sentimetro ng ulan ang naitala sa lugar sa loob ng 24 oras. Ang bagyong Gaemi na tumana sa China ay maituturing na Category 2 na bagyo at may hangin na aabot sa 145 hanggang 160 kilometers per hour. At hindi lang iyan, dahil ang matinding pag-ulan mula sa Tropical Storm Gaemi sa hilagang silangan ng China, malapit sa border ng North Korea, ay nagdulot ng flash floods at problema sa transportasyon at pagguho ng lupa sa iba pang bahagi ng bansa, base sa ulat ng state media noong linggo. Mayroong 2 opisyal kasama ang Deputy Mayor ng Linjiang City sa Jilin Province na nawawala sa kasagsagan ng mga rescue operations sa baha, ayon sa report ng state broadcaster CCTV na nagbanggit sa city authorities. Mahigit sa 27,000 katao sa hilagang silangan ng China ang na-evacuate at maraming pabrika ang itinigil ang kanilang operasyon. Habang ang hangin mula sa Gaemi na na-reduce mula sa pagiging bagyo ay halos nawala noong linggo, marami pa rin ang nag-maintain ng alerto para sa banta ng pagbaha dulot ng mga unang ulan. Ang natitirang malakas na ulan mula sa pangmalawak na cloud bank ng Gaemi ay maaaring magdulot ng pag-ulan sa mga lugar na may mataas na water levels, ayon sa mga forecasters. Ipinamalas ng pinakamalakas na bagyo na tumama sa bansa ngayong taon sa mga bayan sa baybayin ng Fujian Province ang pag-ulan at matinding hangin nang magsimula ito sa pagbiyahe mula sa timog silangang baybayin patungong mas mataong interior. Sa lalawigan ng Jilin sa border ng North Korea, naglabas ng pinahusay na warnings para sa matinding ulan at flash flood noong linggo ng umaga. Ang pamahalaan ng Linjiang ay isinara ang mga paaralan, pabrika at negosyo, nagbabala sa posibleng malalaking pinsala mula sa baha. Sa southern China, isang landslide malapit sa Hengyang City sa Hunan Province noong linggo ng umaga ang nagdulot ng pagkakatrape sa 18 katao. 6 ang namatay at 6 ang nasugatan sa insidenteng ito habang patuloy ang mga rescue efforts para sa nawawala. Ang mga operasyon ng rilis sa lalawigan ng Guangdong sa timog ng China at isla ng Hainan ay suspendido habang ilang linya ng rilis ng pasahero ay patuloy sa lalawigan ng Fujian at Jiangxi. Ang bagyong Gaemi
na nagdala ng trahedya sa Taiwan at Pilipinas ay nakaimpluwensya sa halos 630,000 katao sa Fujian na inilipat ang halos kalahati sa kanila ayon sa ulat ng State News Agency na Xinhua. Sa huli, ang epekto ng kalamidad na dala ng bagyong Gaemi sa China ay nagtampok ng vulnerability ng bansa sa mga likas na panganib at ang kahalagahan ng nasa lupang pagbabantay at paghahanda sa mga ganitong sitwasyon. Ito ay nagtampok din ng pagtutulungan at pagkakaisa ng komunidad sa panahon ng kagipitan. Sa isang aspeto, maaring tingnan ng ilan ang mga kalamidad na ito bilang karma sa epekto ng climate change at environmental degradation na nagdudulot ng mas matinding pag-ulan at mga natural disasters. Ang pangyayaring ito ay nagbibigay ng inspirasyon at pagkakataon para sa mga lokal na pamahalaan at mga individual na magsagawa ng mga hakbang upang mapabuti ang kalagayan ng kalikasan at magtakda ng preventive measures sa mga susunod pang kalamidad.